Isa lamang itong simpleng araw, may konting handaan, ilang pagbati, at tahimik na pasasalamat. Ang hindi niya alam, may lihim na planong matagal nang inihahanda si Vianzi para gawing di malilimutan ang kaarawan niya. Habang abala si Edo sa paghahanda ng sarili, lihim namang nagmamadali si Vianzi sa kusina. Maingat niyang inayos ang munting dekorasyon, mga lobo, ilaw, at isang maliit ngunit makulay na mesa sa gitna ng sala. Hindi engrande, ngunit ng puso. Sa bawat kilos niya, dama ang kaba at saya. Ilang linggo niyang pinag-isipan ang regalong ibibigay, isang bagay na matagal nang pinapangarap ni Edo ngunit hindi nito binibili para sa sarili. Bandang tanghali, inaya ni Vianzi si Edo na lumabas sandali, kunwari may bibilhin lamang. Nang makaalis si Edo, mabilis na tinapos ni Vianzi ang huling detalye. Inayos niya ang kahon ng regalo, binalot sa simpleng papel ngunit may nakapaskil na sulat kamay, para sa taong nagpapasaya sa araw-araw ko. Napangiti siya habang binabasa iyon, umaasang mararamdaman ni Edo ang lalim ng mensahe. Pagbalik ni Edo sa bahay, napansin niyang tahimik ito, masyadong tahimik. Pagbukas niya ng pinto, biglang umilo ang mga ilaw at sabay na narinig niya ang masiglang sigaw ni Vianzi. Maligayang kaarawan, Edo. Napatigil si Edo. Nanlaki ang mga mata niya habang unti-unting lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang ganoong eksena. Ang simpleng sala ay tila nagningning sa saya at pagmamahal. Sa gitna nito, nakatayo si Vianzi, may hawak na maliit na cake at may matang kumikislap sa tuwa. Lumapit si Vianzi at inabot ang cake. Hindi ordinaryo ang araw na isinilang ka, sagot niya. At hindi rin ordinaryo ang taong ikaw. Natawa si Edo, sabay kamot sa ulo. Kita sa mukha niya ang halo ng hiya at saya. Pagkatapos hipa ng kandila at magbigay ng munting hiling, inabot ni Vianzi ang kahon ng regalo. Saglit munang nag-alinlangan si Edo bago ito tinanggap. Buksan mo na, nakangiting sabi ni Vianzi. Dahan-daang binuksan ni Edo ang regalo. Nang makita niya ang laman, napahinto siya. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Ito ang matagal na niyang gustong-gusto, isang bagay na ilang beses niyang nabanggit noon, ngunit palaging nauuwi sa susunod na lang. Vianzi, nanginginig ang boses ni Edo. Paano mo naalala to? Ngumiti si Vianzi. Kapag mahalaga ka sa akin, lahat ng sinasabi mo, mahalaga rin. Hindi napigilan ni Edo ang sarili. Tumayo siya at mahigpit na niyakap si Vianzi. Ramdam ang tuwang-tuwa niyang puso, parang batang nakatanggap ng pinakaaasam na regalo. May bahagyang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi iyon lungkot, iyon ay purong saya at pasasalamat. Pinakamagandang kaarawan ko to, sabi ni Edo. Hindi dahil sa regalo lang, kundi dahil sa effort mo, at dahil andito ka. Umupo silang dalawa, nagkwentuhan, nagtawanan, at binalikan ang mga alaala, mga simpleng araw na naging espesyal dahil magkasama sila. Habang pinagmamasdan ni Vianzi si Edo na masayang-masaya sa regalo, alam niyang sulit ang lahat ng pagod at paghahanda. Sa araw na iyon, hindi lamang kaarawan ni Edo ang ipinagdiwang, kundi ang ugnayang nabuo sa pagmamahal, pag-unawa, at mga munting sorpresa. Isang karawang mananatili sa alaala, simple, totoo, at ng saya.